Guro, nalalaman namin na kayo tapat at inihahayag niyo na buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pantay ang tingin niyo sa tao. Ano po ba sa palagay niyo? Naaayon ba sa batas na dapat magbuwis sa Cesar o hindi? Kayong mga mapagpaimbabaw! Bakit ibig ninyo akong siluin? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pambuwis. Narito, ang isang moneda. Kaninong pangalan at larawan na nakaukit dito? Sa Cesar po. Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang para sa Cesar. At sa Diyos ang para sa Diyos naman. Guro, alin po ang pinakamalagang utos sa kautusan? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong isip, at ng buong lakas. Ito ang pinakamahalagang utos. Ikalawa naman, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang kautusan na ito nakasalalay ang lahat ng turo ni Moises at ang lahat ng utos ng mga propeta. Mga mahal at marurunong dito sa loob ng Senedrio. Amang tayo'y natitipo na ay minumungkahi ko sa inyo na kung ano ang nararapat doon sa Galileo na bumabago sa mga bagay na nabibilang sa dati-dating kautusan. At nangaas patawag na siya'y anak ng Diyos. Hinahamak tayo maya't maya. Niyuyurakan, nilalapastangan sa harap ng taong bayan. Dapat patawan ng parusa. Yan taong nang gugulo sa bayan. Lahat sa pergaminong ito. Ang ginagawang kapaslangan niyang tampalasan taga Nazaret. Makinig kayo at ang aking babasahin. Sige! Ipagpatuloy mo, Pilon. Maangal ang wika. Ang may gawa ng nasa labas ay di siya rin ang may gawa ng nasa loob. Maglimos kayo ng lumalabis sa inyo. Patayin ninyo ang walang hanggang kasiyahan at nang kayo ay luminis. Ay ninyong mga Pariseyos na tinatanggihan ninyo ang katwiran at kautusan ng Diyos. Ay ninyong mga Pariseyos na mapaghangad ng unang likbuan sa sinagoga at mapag-imbot na kayo ay pagpugayan sa gitna ng lansangan. Ay ninyong natutulad sa libingan na nilalakaran ng ibabaw nila. Ay ninyong mga doktores na mapagdunong-dunungan na nagtuturo ng kautusan ng Diyos at di dinadagdagan ninyo ang kapwa ng taong pasaning mabibigat at ang inyong kainggitan at kapalaluan, ang maghipo lang ng inyong daliri ang pasaning yaon. Ay ninyong mga doktores na naghahangad maghawak ng susi ng karunungan at ang inyong kainggitan at kapalaluan ang hindi magpaintulot sa inyo na kayo'y maging dapat na pumasok na pinagbabawal yung pasukin ng iba. Sino sa inyo ang makapagdaragdag ng isang siko man lamang o kalahating bara sa kanyang taas? Sino sa inyo ang makapagpapaputi ng isa man lamang buhok sa inyong mga ulo? Ito ay kanyang sinalita. Ngayon, ang mga pahayag na yan.
Mga mararangal na kapulungan, papayagan baga natin na ang isang mapagsalis salita ay gaygayin ng ating angkan. At mga has na patawag na siya'y anak ng Diyos. At sinong Diyos ang sa kanya'y uuyam na di umano'y siya raw ang hari ng kaudyuan? Huli niyan! At parusahan ang tumatawag na busang at mahal ay si Herodes. Saan nag-aral ang taong yan? At sinong nagturo sa kanya? Sinasabing siya ang tunay na kabuhayan at di umano na kung siya raw ay mamamatay, ay muli siyang mabubuhay sa loob ng 3 araw. Anong kapagtangan? Anong kaululan ang ginagawa sa atin niyang hamak na Galileo sa tubo sa Nazaret? Mga doktores, sino sa atin ang makapagsasabi na kung tayo ay mamamatay, ay muli tayong mabubuhay sa loob ng 3 araw? At paano mangyayari ang mga bagay na yun? Tayo kaya'y panganak pang muli. Mga doktores, dapat putulin at sumpuin ang nangangalandakan taong sinungaling at nagtayo pa sa piling ng kapayapaan. Kung gayon ay pagsumakitan ng hanapin at usigin ng taong yan. Kagalang-galang ng mga doktores at mga rabinos. Sinong nakahalab kung saan naroon ang taong yan? Kahapon ay pumasok sa syudad ang at halos nililigalig ang sambayanan dahil sa pakikinig ng kanyang taytay pangangaral. At 10 na marurup ay nawawala ng tuloy ang pananalig sa Diyos. Sa kanya na lamang ibinubuhos ang pananalig sa Diyos. Malanghap kaya ng ating gunita ang magkaroon ng isang nakaliligalig kalabat-labas ng ating bayan. Kaya dapat natin pagpasyan kung ano ang nararapat. Mga marurunong na doktores at mga rabinos, hanggang kailan natin titisin na ang isang alibusta ay magpamagat ng mananakop ng tao? Hulingan at lutasin ang nakababasag ulong salitaan at sinong makalilikha na ang tao'y ipanganak pang muli. Huwag niyong lilimutin, mga marurunong na doktores, na si Jesus ay isang mabangis na kaaway ng ating pananampalataya. Isang mandarayang propeta na ang humahanap ay mga taong mahihina at dukha at ng isang pangalan at isang karangalan na hindi maiputong ng kanyang mga kasama. At kung hindi ay tingnan niyo ang kanyang mga kasama, mga sugatin, mga manghihingi ng limos, mga mangingisda, dukha, at iba pa, mga doktores, ang santong kasulatan, ang siyang magpapatunay na walang anumang nanggaling o nagbuhat dito sa Galilea. Mga marurunong na doktores, upang makatulan ng babagsik na parusa ang taong yan, ay kailangan muna na maharap sa kagalang-galang na kapulungan. Kawal! Kawal! Panginoon, Ngayon din ay lumakad ang ilan sa inyo. Hulihin at dakpin si Jesus. Lana! lakad na po kami. Mga mararagal na kapulungan, kung narito na siya, ay pakinggan nyo ibibigkas ng kanyang mga labi. Pakinggan nyo si Jesus, at sa kanyang pangungusap ay matitinag ang inyong mga dibdib. Siya'y pinaghanap kong magdamag. Nagsalitaan kami ng mahabang oras. Ang kanyang noo ay kumikislap ng tulad ng kay Moises. At ang kanyang pangungusap ay humihikayat ng tulad ng kay Elias.
hindi ko mapagtalastas kung saan niya pinag-aralan ng gayong kaalaman. Ngunit akong inubanan na sa pag-aaral ng santong kasulatan, ay napilitang itong ang ulo at nagpatalo sa harap noong Nazarenong anak ng isang matandang alwage sa Nazaret. Dahil dito, ako'y naniniwala na siyang inutusan ni Jehovah, sapagkat sa kanyang mga matay naninirahan ang kagandahan loob, at sa kanyang noo ay nagniningning ang kataasan at kamahalan ng Diyos. Walang sumasagot. Mga marurunong na doktores, hinahatulan ba ng ating kautusan ang sino mang tao na hindi nadadaan sa isang timbang na paglilitis? Bakit, Nicodemus? At ganyan na lamang ang iyong kasanggalan. Nais mo bang sugpuin ang aming karapatan? Anas, alamin mo tayo nalilihis sa mga lituntunin. Kaya't nararapat na gawin ko isang pangatawan ng pagtatanggol sapagkat nasisilap ko na ang aking ipinagsasanggalang ay hindi lumalaktaw sa ating kautusan. Kaya't sa ngalan ng batuwid at katarungan, ay hinihingi ko ang pagpapawalang bisa sa inyong mga barata. Galang-galang na kabulungan. Ano? Nahuli niyo ba ang pinahanap ko? Hindi po. Ngayon lamang kami nakarinig. Ang taong ganun mausap. Kung gayon, kayo man ay nalilang niya. At sa karamihan po ng taong sumusunod sa kanya, ay hindi po namin naipo kahit imulmul na kanyang damit. Kung gayon, ay pagpaliban natin ang kapuluan. Bakit? Bakit mo pagsasanggalang? Parapatan ko! Nicodemus, ito ay nagdilay! Ninilayan ng alin! At hindi mo ba alam ang ginagawang kapaspasan ng taong yung pinagtatanggol? Wala namang masabi tungkol sa batas, kundi pawang binabaluktot niya ang taksil na alituntunin na pinairal natin dito sa Judea! At alin pamahalaan nila bag ng kanyang At pamahalaan? hindi mo ba alam? Ipaninaw! Minsan, ay sinagguni siya ng ilan sa ating mga parseyos. At tinanong, kung ang tao ba'y dapat magbuwis kay Cesar. Hindi tumugon. Ang ginawa'y nagtanong ng ibang bagay na sa pinag-uusapan. Bakit humingi ng isang bodeda? At saka sinabi, ang kay Cesar ay kay Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos naman. Bakit hindi sabihin, kung dapat magbuwis o hindi? At kasalanan baga ng isang tao ang sumagot sa isang pagtatanong? At ano ang kabawalan? Lumabag ba siya sa inyong pagsisiyasat? Kayo ay namamali ng inyong mga landas. Kami hindi namamali! Hindi kayo mali. Kundi pawang lisya lamang pinapataw ng matatalas ninyong kaisipan. Bakit? Laktaw ba si Jesus sa kasagutan sa inyo? Oo! Marahil ay hindi. Sapagkat kayo ay hindi marunong humulo sa ibinibigkas ng kanyang mga labi. Na ang katampatan ng isang moneda ay hindi siya nakikialam, kundi ang pananalig sa Diyos. Kabulanan! Sapagkat binabaluktot niyo ang tunay na katwiran at ang isang banal ay kinapopotan. At maipalalagay mo ba, Nicodemus, na isang kabanalan ang kanyang panggugulo? At hindi mo ba alam na siya'y nagpapanggap na mananakop ng tao? At pinipilit tayo ang buong sambayanan na sumunod sa kanyang mga tay-tayong pangangaral. Minsan ay sinakdal sa kanyang hatulan ng isang babae na sa asawa'y naglililo. At ayon sa kautusan ni Moises, ang tungkol sa maglilo at magtaksil sa kanyang asawa ay kailangang patayin sa pamamagitan ng batong ipupukol sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga pagsasakdal na yon, Nicodemus. At sa halip, isiniwalat sa pamamagitan ng pagsulat sa lupa ang kasalanan ng iba. Ganyan ba, Nicodemus, ang nagbabansag na anak ng Diyos? At sinong Diyos ang sa kanya'y uyang sa mga kasalanang dapat na isakdal? Ito, ang mga bagay na ito, Nicodemus, ay kailangang pagbayaran ng kanyang buhay ng mapanatag ang buong bayan! Lalong katuwa-tuwa ang inyong ginagawa. Yan ba ang kautusan ng inyong pamamalakad? Lalong nakapagtataka ang inyong mga hiwatig.
alam niyo palang walang muwang at anak lamang ng isang maralitang alwage, ay bakit pinagsakdalan at hiningan ng hatol? Kayong talastas yung walang pinag-aralan. Kayo rin ang dapat na masisi sa mga bagay na ito. Walang kailangan, kundi siya ipapatay! Ipapatay ang tao yan! Talastasin ninyo mga marurunong na doktores. Darating ang araw na ang isang abay mapapaibabaw, yuyurak sa bangis ng palalong asal. Kaibangan, kay Jesus ang kamatayan! Kamatayan! Ang dumbusta sa katwiran, lumaiting sa may kapal. Walang kailangan! Alam mo, kaibigan sa atin, nagtataka ako sa ating punong pare nasyonal. Bakit kaibigan Elio? Dahil nung kasalukuyang nagpupulong tayo sa Sanhedrin, bigla na lamang siyang nagpasya na ipadakip kay Jesus. Aba, ipapahamak niya lamang ating mga kawat. Baka hindi niya nalalaman kung gaano karaming tao ang sumusunod sa kanya. Siya, napapatayin nila ang sino mang magtatangka labang kay Jesus. Kaya ang sinabi mo niya, kaibigan, hindi siya maaaring basta na lamang dyan. Dapat ay makaisip tayo ng paraan para maiharap siya sa hukuman. Ngayon, ayun na, masa. Ayun na. Nalalapit na ang pista ng tinapay na walang lebadura na tawag na Paskwa. Ang mga punong saserdote at mga eskriba ay naghahanap ng mainam na paraan para mailigpit si Jesus, sapagkat natatakot sila sa mga tao. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, isa sa 12. Umalis siya at nakipag-usap sa mga punong saserdote at sa mga bantay sa templo kung paano niyang maipagkakanulo si Jesus. Naguguluhan ako sa mga pangyayari, mga kasama. Hindi ko malaman kung kailan natin ipadating si Jesus. Malapit nang sumapit ang araw ng Paskwa. Maganda sanang pagkakataon sapagkat ang mga tao ay nagsisiuwi sa kani-kanyang bayan upang maghanda sa pista. Padakip na natin si Jesus sa lalong madaling panahon. Pagalang-galang na kay Paz. Ano yun? May dumating pong tao at naroon sa labas. Ibig daw makausap ang mga punong saserdote. Bakit? Hindi mo ba sinabing ipinagbabawal kahit kanino ang humarap sa Sanhedrin? Sinabi ko na pong bawal dahil sa lihim na pag-uusap ng kapulungan. Subalit mapilit siya. May sasabihin daw tungkol kay Jesus. Tungkol kay Jesus. Sige, papasukin mo. Mag-ingat lamang kayo mga kasama at baka espiya ang taong yan. Ginoo, maaari mo bang sabihin sa amin kung sino ka at ano ang pakay mo sa amin? Ako, si Judas. Judas Iscariote. Judas Iscariot? Alam ko na! Isa ka sa mga alagad ni Jesus. Gaano mo kamahal ang iyong guro? Opo. Mahal na mahal ko po ang aking guro. Mahal na mahal mo pala ang iyong guro. Bakit ka humarap sa amin? Ibig mo kaming makausap ngayon, mahal na mahal mo pala siya.
Alam ko pong nais niyong madakip si Jesus. Tutulungan ko po kayo sa pagdakip sa kanya. Judas, narito. Tanggap. Tatlumpung pirasong pila kung matutulungan mo kami sa pagdakip kay Jesus. Asahan ninyo, bukas ay madadakip si Jesus. Sandali lamang, Judas. Lumagda ka sa kasulangitang ito bilang patotoo sa lahat ng pangako mo sa amin. At upang kayo ay maniwala, ay lalagdaan ko ang kasulatan nito. Judas! Judas Iscariot! Tandaan mo, Judas, mananagot ka sa batas kapag hindi mo sinunod ang pangako mo. Malco! Malco! Magpunta ka ngayon kay Jacob. Itanong mo kung yari na ang krus ni Dimas at ni Hestas. At kung yari na, sabihin mong gumawa pa siya ng isa sa lalong madaling panahon. Ang sukat ay pahabaan niya sa nauna ng isang damak sa kapal. Sa lapad ay 3 dalig. At ang kahabaan ay padagdagan mo ng 2 bakas. Sabihin mong siya na ang pumili ng kahoy na walang gisi at sa bigat ay walang katulad. Sabihin mong kailangan natin ito sa lalong madaling panahon. Maliwanag ba, Malco? Maliwanag po, mahal pong TPC. Lakad na! Magpapaalam na po ako. Ito na ang katapusan mo, Jesus. Kapag sinagutan ni Jacob na gagawin niya ang krus sa lalong madaling panahon, ay dito ka na malalagot. At ngayon ko masusubok ang iyong pagka-Diyos! Kung walang galang na po sa inyo, Ano yun? itatanong ko lang po sana kung saan naroroon si Jesus na taga Nazaret. Hindi ko alam! Teka, bakit niyo siya hinahanap? Kasi po, itong aking anak na matagal nang pinahirapan na kanyang karamdaman, ipatitingin ko lang po sana sa kanya. Kasi po, balitang-balita ang kanyang ginagawa sa may mga sakit at lalo na sinasaniban ng demonyo. Hindi totoo yan! Lumayas ka sa harapan ko at baka hindi ako makapagpigil eh! Magpapaalam na po kami. Lakad na! Jacob! Jacob! Po. Ano kaya ito? Baka isang mangangalakal na magpapagawa ng kariton. Eh bakit naman yata tila puran at parang galit pa? Tsaka gabi na. Tuloy po kayo. Ano pong kailangan ninyo?
Napag-utusan lamang ako ni Kapitan. Yari na raw ba ang krus para sa dalawang magnanakaw? Kay Dimas at Hestas? Oo. Yari na po. Tuntungan na lamang ang kulang, narito. Ah, ito na pala. Tignan mo. Magaling. At mukhang matibay ang pagkakagawa. Sige, ipadala mo na agad ito sa amin. At kailangan na yan sa makalawa. Sige, Jacob. Papaalam na ako. Jacob! Jacob! Sino po kayo? Si Malco! Ah, si Malco na tauhan ni kayo. Ano po kailangan ninyo? Buksan mo ang pinto para malaman mo. Napakatagal mo! Jacob, para kang ang dalawang krus na narito. Dimas at Hestas. Pinakukuha na nga ng punong Romano at ibibitahin sila sa makalawa. Kay Dimas at kay Hestas. Tama-tama! Jacob, kaya ako pinapunta rito ng mahal na Pontifice ay para gumawa ka pa ng isang krus sa lalong madaling panahon. Bakit? May sila rin bang parurusahan si Rodrin? Huwag mo akong sabatin! Magpapagawa ba sa'yo ng parusahan? Kung walang parurusahan! Ang sagutin mo sa akin ay kung magagawa mo hindi. Ano? Magagawa mo ba? Anong oras kinakailangan? Sa palagay ko, sa makalawa na rin ito kailangan. At ang sukat na gagawin mo ay palabisan mo sa dalawang narariyan ng isang damak sa kapal at sa lapad ay 3 dali at 2 bakas naman sa kahabaan. At ikaw na ang bahalang pumili ng kahoy na walang gisi. At sa bigat ay walang katulad. Maliwanag ba? Hindi ako sumusuway sa punong Pontifice. Gagawin ko ang krus. Ngunit, sabihin mo naman sa akin kung sino ang salarin. At hindi mo ba alam, Jacob? Hindi, Malco. Yung daw mapaghari-harian na anak lamang ng isang matandang alwaging taga-Nazaret na kung tawagin ay Nazareno. Oh, ano't nagkakaganyan ka, Jacob? Bakit? Pinanghihinayaan mo ba ang pagpaparusa doon sa hunghang? Pagkat ang papatayin pala, ay isang taong maalam. Maalam!
Hindi totoo yan! Malgo, siya ang nagpagaling sa aking anak na matagal lang pinahihirapan ng kanyang karamdaman. At hindi siya gumamit ng anumang uri ng gamot, kundi hipo lamang ng kanyang mga kamay. At hindi ba ikaw, Malgo, ang pinagaling niya na isang paralitiko nang nahulog ka sa lupa at gumagapang ka sa lupa na parang isang aso gusgusin? Tama. Tama ang sinabi mo. Datapwat, ito'y isang malikmata lamang. Nalalang ng espiritu ng demonyo. Kaya, huwag ka nang sumuway sa utos ng kataas-taasan kung ayaw mong matulad sa pagpaparusa doon sa hunghang. Hindi po ako sumusuway sa punong Pontifici. Gagawin ko ang krus. Paano? Magpapaalam na ako sa iyo, Jacob. At sasabihin ko sa mahal na Pontifici na gagawin mo ang krus sa lalong madaling panahon. Paalam na, Jacob! Ito na ang katapusan mo, Jesus! Yan. Yan ang mga tao may pusong buhila. Na sa pagkaingit ay walang kamukha. Ang nakakatulad ay yaw mga dambuhala. Ang lahat ay gustong malupig. Ang lahat ay gustong malamon. Ang lahat ay gustong masila ng mga kuhila! Juan, paroon kayo at ihanda ang kapunan ng Pasko. Saan niyo po ibig maghanda kami? Pagpunta ninyo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukin. At itanong ninyo sa may-ari ng bahay kung saan maaaring maghapunan ng ang guro kasama ang kanyang mga alagad. Ituturo nito sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahandang mga kagamitan. Doon kayo maghanda. Kung gayon po, Rabi, ay lalakad na kami upang makarating kami na maaga sa bayan. Paalam na po sa inyo. Anong kailangan niya, mga Ginoo? Ginoo, pinatatanong ng maestro kung saan siya maaaring maghapon ng Pampaskwa kasama ang kanyang mga alagad. Doon. Doon sa malaking silid. Sa itaas ng aking bahay. Doon ay may mga gamit. Halika kayo at namahandaan niyo na mga gagamitin niyo. Magandang gabi sa iyo, Marcos. Magandang gabi rin po sa inyo, Guro. At sa inyo lahat. Labis ako nagagalak sa inyong pagdating. Halina kayo at tumulog sa hapag. Magsalo-salo tayo sa pagdiriwang ng Paskong ito. Malaon ko nang inaasam-asam na makasama at makasalo kayo sa hapunang Pampaskong ito bago ako magbata.
Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y mangyari sa karya ng Diyos. Guro, di yata't kayo pa maghuhugas sa aming mga paa. Hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa kong ito. Ngunit maunawaan mo rin ito pagkatapos. Hindi ko po pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi ka magpapahugas sa akin, wala kang kaugnayan sa akin. Kung gayon, Guro, hindi lang ang aking mga paa, kundi ang aking kamay at ang ulo. Maliban na ang tao'y naligo na, hindi na siya dapat hugasan pa. At malinis na kayo, ngunit hindi ang lahat.
ang lahat ng ginagawa kong ito sa inyo. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. Tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong inyong guro at Panginoon, ang naghugas ng inyong mga paa, sinasabi ko sa inyo, dapat din naman kayong maghugasan ng inyong mga paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa. Ang alipin ay hindi higit at dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung nauunawaan ninyo ang mga sinasabi kong ito, mapapalad kayo, sapagkat nakikilala ko ang aking mga hinirang. Tandaan ninyo, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Juan, tanong mo sa maestro kung sino ang tinutukoy niya. Guro, sino po bang tinutukoy ninyo? Ang sino mang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Mag-ibigan kayo kung paanong iniibig ko kayo. Kung kayo ay mag-iibigan, katulad ng pag-ibig ko sa inyo, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad. Panginoong Diyos, Hari ng sansinukob, na nagbibigay tinapay sa mundong ito. Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala ninyo sa akin. Panginoon Diyos, Hari ng sansinukob, na nagbibigay ng bunga sa mundong ito. Kunin ninyo ito at inumin. Ito ang saro ng aking dugo na nabubuhos para sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling iinom nitong katas ng ubas hanggang sa ito'y mangyari sa karya ng Diyos. Hiniling ni Satanas, at ito naman ay pinahintulot sa kanya. Nasubukin kayong lahat na magkakapatid, ngunit dinadalangin ko na wag lubusang mawala ang iyong pananalig. At kapag nagbalik ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Guro, nakahanda po ako mamatay at mabilanggo kasama ninyo. Hindi, Pedro, hindi. Tandaan mo, bago tumilaok sa araw na ito, 3 beses mo ako ipagkakaila.
nang suguin ko kayo, nang walang dalang supot o panyapak. Kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po. Ang sino man sa inyo na may dalang bihisan, ipagbili ang kanyang balabal. At ang walang tabak ay bumili para sa wala. Sapagkat dapat matupad sa akin ang kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Ngunit ngayon, ang kasulatan sa akin ay natutupad na. Iiwan ko na kayo. Ipagsasama ko sina Pedro, Juan at Santiago. Aahon kami sa bundok ng Olivo upang manalangin. Bay, at halos ikamatay ko. Dito kayo maghintay at makipagpuyat kayo sa akin. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ang siyang dapat na mangyari. Talaga bang hindi kayo makakapagpuyat? Kahit isang oras man lamang, makipagpuyat kayo sa akin. At manalangin kayo upang hindi kayo pasukan ng masamang tukso. Ama! Kung hindi mo mailalayo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, hindi ang kalooban ko. Kundi ang kalooban mo ang siyang dapat na masunod. Handa na po ang aking kaluluwa. Subalit mahina ang laman.
Natutulog pa ba kayo? At nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Tayo na, narito na magkakanulo sa akin. Tingnan yung hagkan ko. Iyon ang ating pakay. Dakpin nyo agad. Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus! Sa Taga-Nazaret! Ako si Jesus. Sino nga ba ulit ang hinahanap ninyo? Jesus! Na taga Nazaret! Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang kailangan ninyo, hayaan ninyong makaalis sa mga taong ito. Magandang gabi po, Guro. Pedro! Ano yung tabak? At sino mang gumagamit ng tabak ay sa tabak din mamamatay. Hindi mo ba alam? Makahihingi ako ng higit pa sa 12 batalyon ng anghel sa aking ama upang ako ipagsanggalang. Ngunit dapat matupad sa akin ang kasunod. Ako ba'y tulisan at naparito kayo may mga dalang tabak at pamalo? Araw-araw ako nagtuturo sa mga sinagoga at templo ng mga Hudyo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Ulong na tao! Marami ka pa sinasabi. Sige mga kawal, sunggaban yung dalawang yan! Sige mga kasama, tayo na! Jesus, ngayon ay natitiyak na namin ang iyong kamatayan. Bakit hindi mo tawagin ang sinasabi mong 12 batalyong anghel upang mailigtas ka sa tiyak mong kamatayan? Minsan, ay napadaan ako dyan sa may Nazaret. Ang usap-usap ay nagpapalakad ng pilay. Bumubuhay ng mga patay. Nagpapamulat ng mga bulag. Eh bakit ngayon ay hindi mo maligtas ang iyong sarili? Sa lalamig mong kamatayan! Hindi lamang yan, mga kasama. Jesus! Nasaan na yung mga alagad? Iniwanan ka na. At nang di magsama maghirap! Isa pa mga kasama. Si Jesus daw ay minsan na naglakad sa laot. Pati ang mga kulong, mga alon sa dagat, ay sumusunod sa kanya. Ano sa tingin nyo? Saan nang gagaling ang kapangyarihan ng taong ito? Saan? Marahil sa demonyo! Tayo na mga kasama.
at dalhin natin sa Pihong Atas ang taong ito. Tayo na. Tayo na! Oh! Nahabag ako sa aking mister. Ano kaya ang dahilan? At dinakip siya na makakawal ng punong serdote. Sa palagay ko'y inggit. Inggit ang umiiral sa mga punong saserdote. Naiinggit sila sa aming guro sapagkat napakarami na sumusunod sa kanya at sa himalang mga ginagawa niya. Ang mabuti pa'y sundan ko sila upang aking malaman kung saan dadali ng maestro. Ginoo, nakikilala kita. Hindi ba't ikaw ay isa sa mga disipulo ni Jesus na ngayon nasasakdal? Hindi, babae. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Ah, ganun ba? Hayagan ako nagsasalita sa madla. Wala akong sinabing palihit. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ay ang mga taong nakarinig sa akin. Ulol na tao! Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Sa harap ng mga punong saserdote! Kung ako man ay nagsalita ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti naman, bakit mo ako sinampal? Hindi ba kasama ka ng taong nasasakdal? Kaya't magsabi ka ng totoo. Namamali ka, Ginoo. Sumpain man ako ng langit. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Ikaw nga. Ikaw yung nakita kong kasama ni Jesus sa isang halamanan. At kung di ako nagkakamali, ay isa kang Galileo. Tama. Hindi. Hindi ako ang taong sinasabi ninyo. Pedro, hindi mo pala ako nakikilala. Bakit? Bakit, Pedro? Bakit? Ang tidig ng aking maestro. Hindi mo pala ako nakikilala. Pedro, bakit, Pedro? Bakit? Rabbi! Rabbi! Ano itong nagawa ko? Pinagkaila ko ang aking maestro. Samantalang sumumpa pa naman ako. Na kahit ako'y mabilanggo at hanggang kamatay, hindi ko siya iiwan. Ngunit bakit ganun ang nangyari? Isa kang duwag, Pedro!
Duwag ka. Duwag ka, Pedro. Rabi! Rabi! Ako iyong patawarin. At kahit ako'y naririto pa rin ang pananalig ko sa'yo. At sumusumpa ako. Natutuparin ko ang lahat ng tinuro mo sa amin. Patawad, Maestro. Patawad, Rabi. Patawad, Maestro. Patawad. Patawad, Maestro. Patawad. Kagalang-galang na kapulungan, ang taong ito ay nagpagaling ng isang paralitiko sa Kapernaum at pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Ito'y isang malaking kalapastanganan sa Diyos sapagkat siya lamang at wala ng iba ang maaaring magpatawad ng ating mga kasalanan. Patuloy pa rin siyang gumagawa sa araw ng Sabat na siyang ipinagbabawal ng ating kautusan at inuudyukan ba niya ang dambayan na tumulat sa kanya. Ano sa palagay niyo? Saan nagmula ang taong ito? Nakapagpapalayas at sinusunod na masasamang espiritu. Si Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang ito. At isa pa, sinabi rin ng bulaang propetang ito, nagigibay niya ang templo na ginawa ng 46 na taon. At sa loob ng 3 araw ay muli niya ibabangon na hindi gawa ng tao! Yan ay isang kaulan! Mga marurunong na doktores at mga rabinos, saliksigin niyo man ang mga eskratura. Makikita niyong walang propetang nanggagaling sa Galileang bayan. Ano ka, tampalasan? Narinig mo ba ang mga isinakdal laban sa iyo? Ano't hindi ka tumugon at tutulan ng mga paratang na ito? Kung gayon, inuutusan kita, sabihin mo sa amin, alang-alang sa Diyos na buhay, ikaw ba ang Kristo? Ang anak ng Diyos? Ako nga. At mula ngayon, makikita ninyo ang anak ng tao na nasa kanan ng mga pangyarihan at dumarating mula sa alapapan ng langit. Ito'y kalapastanganan sa Diyos! Ano pang patotoo ang kailangan natin? Tayo na ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig! Kung gayon mga kasama, ang dapat na maging hatol sa taong ito ay kamatayan! Bakit? Bakit kinakailangang hatulan ng kamatayan itong si Jesus? Wala naman siyang ginagawang kasalanan. Kasalanan ba ang pagtuturo sa bayan ng matuwid at pananampalatayang wagas sa isang tunay na Diyos? At aling kasalampas sa mundo ang dapat purihin? Na di gaya ng kababaan loob na ipinamalas niya sa lahat ng tao. At kung hangad man ni Jesus ang lumapastangan sa may kapangyarihan sa Judea, ay ano ang kahulugan na itinuro niya sa mga Herodianos? Na ang kay Cesar ay kay Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos naman! Ayon sa kahilingan at sumbong ng karamihan, ay aming inuhusay! Nililinis niyo ang paratang ng mali niyong kaisipan! Namamali ka, Nicodemus! Si Jesus ay nagkatawang tao, buhat sa langit! Ipinamamarali ni Kristo na siya ang tunay na anak ng Diyos na nanaog dito sa lupa. At sa di mabilang na tao, ipinahiig niya sa tanan
nagigibain niya ang templo at sa loob na 3 araw ay muli niya ibabangon. Ngunit iba ang kahulugan niya rito. Minsan ay ginulo niya ang simbahan. At doon ay pinagtabuyan niya ng hampas. Ang mga Ginoy do'y nangangalakal na wala namang binabagabag na kahit sino, kundi upang papaniwalain na siya ang tunay na anak ng Diyos. Pinananalig ang tao sa kahambugan. Mga gayumang marahil ay natutunan niya sa kanyang mga ninuno. Ang kabuhuangang ito, Nicodemus, ay hindi nalilingid sa mga mata ng punong bayan. Kaya't kinakailangan patawan ng parusa alang-alang sa kapayapaan. Maipag-aalinlanganan ba ninyo ang kanyang pagka-Diyos? Sinabi ni Propeta Mikias na isisilang sa Belen ang tutubos sa bayang Israel. Paliwanag. Doon nga isinilang si Jesus na dinalaw pa ng mga hari sa silangan. At hindi mo ba alam ang pangangaral niya at panghihikayat sa mga tao? Nilalabag niya ang batas ni Moises. At ang nasa pa ay nabagin ang kautusan ng mga Romano. Makatwiran ba ang inyong pinagkaisahan? Nabigla na lamang ipadakip itong tao na wala namang kasalanan. Ito ay isang kataksilan sa karapatan ni Jesus. At aling kasulatan ang pinagkunan ninyo ng sama? Datapwat hindi nasasaysay sa kasulatan na ang anak ng Diyos ay isisilang ng hamak at dukhang tagabukod. Si Jesus ay anak lamang ng isang matandang alwaging taga-Nazaret. Alin ang makakapagpagtibay ng kanyang pagka-Diyos? At aling kautusan lang sa inyo nagtulot na ubusik at umatol sa isang kasalanan may parusang kamatayan. Sa kasulatan ay malinaw na. Malinaw na nasusulat ang kapangyarihan ng mga Hudyo na makasiyasat sa mayungang loob na lumalabas tangal sa ating reliyon. Ay laki ng pagyurak ninyo sa karapatan ng Romang dito'y nakasasako. At sa isang sandali ay ibig niyong baliktarin ang pamamalakad upang masunod lamang ang nasa ninyong masasama. Niyari niyo sa kadiliman ng gabi ang taksil na lituntunin sa pagdusta sa katwiran ng isang mabait na tao. At inangkin niyo ang buong kapangyarihan upang makitil lamang sa ilalim ng matatalas ninyo mga kuko ang buhay ng inyong kinapopuotan. Kung si Jesus man ay naging dapat sa hatol na kamatay, ay hindi ang Sanhedrin, hindi kayo mga punong saserdote, kundi ang pretor na si Poncio Pilato, prokurador na Cesar at vice-presidente sa Syria, ang siyang may karapatan at kapangyarihang humatol sa kasalanan na gaya ng inyo binibintang. Dalubhasa ka nga, Nicodemus, at ikaw, Jose! Mga guro kong pinagpipitaganan, saan batas ninyo nakita na ang mga puno ng Hudyo ay walang sapat na karapatang makausig at makahatol sa isang may kasalanan? Huwag sana kayong malito, mga kaibigan. Linawin ang inyong isip at unawain ninyo na ang Sanhedrin ay may sapat na karapatang makasiyasat at makapagparusa alinsunod sa kautusan ng mga Hudyo. At sino ba ang sakala ninyo ang maaaring magmalasakit sa kalinisan ng ating reliyon? Wala, kundi ang siyang may kapangyarihan dito sa Judea. Lalong katuwa-tuwa ang inyong mga ginagawa. Ang Sanhedrin ang tagahatol at ang pamunong Roma ang tagapagpatupad ng hatol. Saan kautusan nabibili ng ganyang pamamalakad? Wala. At ang mga karapatang lumitis sa sala, humatol, at magpatupad ng hatol ay taglay na buo ng tinatawag na hukuman. Hatiin sa dalawang kapangyarihan na gaya ng inyong sinasabi, na ang karapatan ng paghatol at ang pagpapatupad ng hatol ay isang bagay na hindi mangyayari. Ano ang kabuluhan ng hukuman? Kung pagkatapos makapaggawad ng parusa, ay wala namang karapatang makagawad ng parusang yan. Masasabi niyong lahat ang ibig niyong sabihin. Datapwat malinaw na nalalagda sa kausap. Nakakatwira ng aming ginagawa. Masdan niyo,
tunay sa batas ay binibigyang kapangyarihan ang mga punong Hudyo na umusig sa kasalanang mabibigat. Datapwat sa pul na masakop ng mga Romano, ang kaharian ng Judea, ang kapangyarihang ito inangkin nang dito ay halal ng Roma. At sa lalawigang ito ay si Poncio Pilato ang kinatawan ng Cesar. At saklaw sa kanyang katungkulan ay ang pag-usig sa kasalanang maibigat. At maliban sa kanya ay walang makakapanghimasok kahit sino sa inyong mga punong Hudyo sa gantong gawain. Bukod sa rito, ay isang tadhanang mahigpit na ipinagbabawal ang humatol sa kasalanang mabibigat sa araw ng pagsisimula ng paglilitis. Nagaya din naman ang paggawad sa gabi, ang humatol ng kamatayan. Datapwat ang mga batas na ito'y sinalang sa ninyo. Sa pag-agak marahil na wag nang masikatan ng araw, ang tahing-tahing kalapastanganan, biyari niyo sa kadinsiman ng gabi. At nalikod, Demos, ang iyong pagmamatuwid. Ano't nasasaktan ka sa katauhan ni Jesus? Bakit? Nabayaran ka ba ng salapi at magkano naman ang naibayad sa'yo? Hindi Ang sa kanyang lapi. mga kasama. Hindi sa lapi. Ano? Walang sino man nagudyok sa akin upang ipagsanggalang siya. Ay bakit? Ipinagmabalasakit ko lamang ang katwiran na niyuyurakan niyo na walang pakundangan. Nicodemus! Hindi na namin kailangan ang inyong mga paiwating. Hindi ko akalain. Ang alin? Ang aking pag-asay, ang gobyerno natin ay lumikha ng batas upang siyang sundin. Ang lahat ng ito, ang lahat ng leyeng ito, kung hindi nakakailanganin, ay tambak na lamang sa lusak o kaya ay sunugin. Hibain ang kapulungan at kayo na lamang maghari Kung dito. magkagayon man, ay hindi na namin mauurong ang palusang kamatayan kay Jesus. Ilon, Anas, at ikaw, Bypass, mag-isip kayo at huwag niyong baluktutin ang katwiran. Kahit anong masapit, mamamatay siyang pilit. At sa kung saan masasabi, Sa inyo'y ibababaw ang bugso ng kakilakilabot na sumpa ng bayan. Kaibangan, kay Jesus ang kamatayan. ang kamatayan! Ang dubos na sa katwiran, lumahig din sa may kapal. Walang kailangan. Ang mabuti, paupuin natin ito sa isang bangko. At kung nuhay ating igalang, Tama. ano Jesus? Sabihin mo sa amin kung sino pumupok sa ulo. Ang tumampal sa mukha mo, ako ba? Oo, ako. Baka naman ako! Tigil yan! Malco, Mahal na Pontifice, dalhin mo kay Gobernador Pilato ang tao niya. Sapagkat siya ang may karapatang makapagparusa laban sa kanya. Sige na, makakalakad na kayo. papaalam na po ako. Nagkasala ako. Pinagkaroon ko ang tao walang kasalanan. Anong pakialam namin, Judas?
tinanggap mo na ang bilang at lumagda ka pa sa kasulatan. Narito! Narito ang salapi may bayan ng dugo ng aking guro! Judas! Pawalan niyo siya! Judas! Umalis ka na! Sapagkat napagtibay na namin ang parusang kamatayan kay Jesus! Kailangan ang lubog! Yaman hindi niyo pinasin ang pamamalit ko. At salaping may bahay ng dugo ng aking guro ay iwan ko. Mawalang iya! Nailagay ang salaping ito sa abang yaman ng templo. Ito'y kabayaran sa buhay ng isang tao. Ano po ang dapat ating gawin dito? Kung ako ang inyong tatanungin, ang mabuti, bilhin natin ang bukid ng magpapalayo at gawin nating libingan ng mga dayuhang dumadalaw sa templo. Maganda po ang naisip niyo, Punong Kaypas. At makakatulong pa tayo sa mga dayuhan na nagpupunta dito sa ating bayan. Ito. Nagdidilim ang hangin. Sabi, bakit? Bakit ako pa napiling magkasala sa'yo? Alam kong di mo ako naririnig. Ngunit ginawa ko lamang ang ibig ko, Rabi. Kahit anong nagawin kong kapalawaran, ay walang katumbas ang lahat ng iyan, Rabi. Kaya't dapat ako'y magpatiwala. Oo. Magpapatiwala ako. Lubid. Ang lubid na ito. Tatalis ko sa ganito. Ganito. Itatali. Doon. Doon sa mataas sa sanga. Ganito! Ganito ang gawin mo, Judas! Upang butas na iyong buhay!
kabayaran ng pagtataksil ni Judas ay ibinili ng isang sukat na lupa. Dito siya nagbigti. Pumutok ang kanyang tiyan at lumuwa ang bituka. Nalaman ito ng lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Kaya nga't sa kanilang wika, tinawag na Akeldama ang lupang iyon na ang ibig sabihin ay bukid ng dugo. Samuel! Ikaw ba yan? Panginoon, ako nga po. Naisayos mo na ba ang lahat? Opo, Panginoon. At sila po'y papunta sa gobernador. Panginoon, ang mabuti po kaya ay suhulang natin ang mga taong bayan upang sila'y pumanig sa ating labang kay Jesus. Tama! Gamitin natin ang salapi ng simbahan. At tayo lang naman ang nakakaalam ng mga bagay. At tinitiyak kong wala nang ligtas si Jesus. Talagang maaasahan ka sa mga gantong bagay, Samuel. Panginoon, Ano yon? ako po ay uuwi muna. Bakit? At titignan ko lamang ang kalagayan ng aking asawa at ang aking anak. Magbabalik din po ako kaagad, Panginoon. Dalian mo lamang, Samuel. Magpapaalam na po ako. Sige na. Samuel! Panginoon, Babalik ka agad. babalik po ako kaagad. Lakad na. Samuel, bakit maingay sa labas? Si Rabia, lumabas ka naman ng bahay paminsan-minsan. At nang nalalaman mo, anong nangyayari sa labas? Hindi ba't pinigilan mo ang pagsunod ko kay Jesus? Mula nang mamatay ang iyong asawa? At pinaalagaan mo na lang sa akin ang iyong ina at anak? Oo! Sapagkat tinidilan lamang kayo ng Jesus at tignan sa kanila. Si Jesus ay isang petang mula sa Diyos. Ang kanyang mga aral ay nagbibigay pag-asa. Kung dinala mo sa kanya ang iyong asawa, sana'y buhay pa siya. Mapagsasalita niya siya ni Jesus. Tumigil ka na! At tigilan mo na ang paniniwala mo sa kanya si Rabia. Ang ingay na narinig mo sa labas ay ang mga taong nagsasaya. Sapagkat bukas, ay hahatulan ng kamatayan si Jesus. Ano? Hahatulan si Jesus? Oo, si Rabia! At pati ako isasang-ayon sa kanila. Ipagsisigawan ko sa harapan ng hukuman. Makinig ka! Mag-isip-isip ka, Samuel. Alang-alang sa yumao mong asawa, huwag mong dudungisan ng iyong mga kamay. Ha! Huwag mong maidamay-damay dito yung mga kasawa! Asan si Inat ang aking anak? Si Rabia! Asan si Inat ang aking anak? Sila ay natutulog! Kung gayon ay, magpapaalam na ako sa iyo. Ayaw ba sumama sa akin? At nang masaksihan mo ang kamatayan ng sinasabi ninyong tagapagligtas? Sige na. Lumakad ka na, Samuel! Halika na! Sumama ka na! Lakad! Halika na! Lakad, Samuel! Iyan,
Iyan ang mga walang hiyang taong walang kasiyahan sa sarili. Palibhasay, marami nang naniniwala at sumusunod kay Jesus. Kaya kinaiingitan nila. Mga takot mawalan ng lugar sa pamahalaan. Mga sakim sa kapangyarihan. Pagsisisihan mo, Samuel, ang gagawin mong ito. Tandaan mo, magsisisi ka! Magsisisi ka! Mga kasama, paano na tayo ngayon? Dinakip na si Jesus at ang balita ko ipapapatay siya. Nag-aalala ako sa mga nangyayaring ito. Sobrang kalapastangan na nasa karapatan ni Jesus ang ginagawa nila. Ipinagkait na rin nila maging ang ating kalayaan. Oo nga. At kung kaya ako sumunod kay Jesus, sapagkat mabuti ang mga aral niya. At naniniwala ako, isa siyang propetang nanggaling sa Diyos. Inaasahan ko pa naman na ito na ang katapusan ng pagkalipin ng mga taong maapi sa atin. At hindi ko naasahan na hantong sa ganito ang lahat. Ang ibig mo bang sabihin ay nawawalan ka na ng pagniwala sa Kanya? Hindi ba sabi niya, naiaalay siya na parang kordero na kailangan niyang mamatay at mabuhay muli upang matubos ang ating mga kasalanan? Sinabi nga niya yan. Ngunit napupuno na ng inggit ang mga punong bayan. Pinagmamalupitan nila tayo. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik si Pedro at Juan mula sa Getsemani. Itong si Santiago lamang ang nagbalik. Pati na rin si Judas, wala pa. Alam mo ba kung nasan sila? Ewan ko. Nagkahiwa-hiwalay kami. Sapagkat ibig kaming sunggaban ng mga kawal. Baka nadakip na rin sila. Dapat tayo mag-iingat. At sa palagay ko, hinahanap na rin tayo. Si Maria, ang ina ni Jesus. Nasaan siya? Nakita kong kasama siya ni Marta at Magdalena. At di ko na alam, saan sila nagpunta? Mga kasama, may dumarating. Tayo humanap na isang kubling na lugar na ating matitigilan pansamantala. Tayo na. Tara na. Kinakabahan. Bakit kaya? Claudia, bakit di ka pa nagpapahinga? May dinaramdam ka ba? Wala naman, mahal ko. Mabuti pa yung magpahinga ka na. Halika, tiyahan kita. O sige, may pupuntahan lamang kami. Ngunit pagdating ng umaga, ay magbabalik ako muli. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na gumugulo sa'yo. Ang kailangan mo ay magpahinga. Mag-iingat ka, mahal ko. Sige, Claudia.
masamang panaginip. Parang totoo. Ano kaya ang kasalanan ng taong yun? At pinahihirapan siya ng mga Hudyong yun. Kaawa-awa naman. Sino kaya siya? Bakit ko kaya napanaginipan ang mga bagay na ito? At ang sabi pa pahahatulan siya ng kamatayan sa aking asawa. Aba, at pati ang asawa ko idadamay nila. Baka nga totoo ito. Kaawa-awa naman ang taong yun. Dapat, ang Hudyong malalapit na iyon, ang siyang mahatulan ng kamatayan! Hindi bale. Bukas na bukas din isasidlin ako ang aking asawa. At ibabalita ako sa kanya ang laban. Maria! Maria, huwag kang mabibigla. Si Jesus ay dinakip ng mga Hudyo. Ano? At sa palagay ko'y dadalhin sa Gobernador Pilato upang siya hatulan ng kamatayan. Bakit? Anong kasalanan ang binibintang nila sa aking anak? At pahatulan nila ng kamatayan? Marahil ay naiinggit lamang ang mga punong Hudyo ngayon. Marami na kasi sumusunod sa kanya. At balitang-balita, ang mga himalang ginawa niya. Isa pa, hindi nila matanggap ang mga aral niya. Juan, ano ang dapat nating gawin? Ewan ko, hindi ko alam. Oo, ang kawawa kong anak. May dumarating at tila ang asawa ng gobernador. Juan, tayo na. Makiusap tayo sa kanya. Sige po. Magandang araw po. Magandang araw din sa inyo. Meron pong taong isasakdal sa inyong asawa na ang pangalan ni Jesus. Narito po ang kanyang ina. Ano naman ang kasalanan ng taong sinasabi niyo? Wala pong kasalanan ng aking anak. At siya po'y isang gurong nangangaral ng tungkol sa Diyos ng Israel. At lalong wala po siyang sinasabi. Malaban sa pamahalaan. Sandali lang. Ako man ay binabagabag din ng isang masamang panaginip. Nalulungkot ako sapagkat hahatulan na raw ng aking asawa ang isang taong walang kasalanan. Ayaw kong mawalan siya ng karangalan, kaya patungo ako sa kanya upang siya'y paalalahanan. Ano sa palagay ninyo? May kinalaman kaya ang inyong anak sa aking panaginip? Siya na nga po ang inyong tinutukoy. Nagsusumamo po ako sa inyo. Tulungan ninyo ang aking anak. Wala siyang kasalanan. Nakakabag po ako sa sinabi. Huwag po kayong mag-alala. Titignan ko kung ano ang aking magagawa. Sige po, magpahinga na kayo at ako'y aalis na. Marami pong salamat.